So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalerista. Pag-usapan nga natin etong si Humba, ha? Eto kasing si Humba, meron to mga sinasabi na mga paraan para makalaya etong si dating Pangulong Duterte para makabalik dito sa atin. Etong mga sinasabi niya na to, eto yung mga gusto niyang mangyari o dapat mangyari para mapatalsik si PBBM. Kasi alam naman natin, hanggang si PBBM ang presidente, hindi makakabalik to. Makakabalik na lang to talaga kapag napatalsik nila si Pangulong Bongbong Marcos. So ano-ano ba itong sinabi ni Harry Roque para si PBBM, dating Pangulong Duterte makabalik dito sa Pilipinas? Ito, panoorin nyo para matawa kayo. Tanging paraan para mapauwi si Tatay Digong ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. at ang pamamaraan para mapatalsik sa pwesto ang Marcos Jr. sangayon sa salaging batas kung siya mismo ay magre-resign, kung siya ay masisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power, o siya ay kunin na ng Diyos, o di naman kaya ibigyan siya ng sakit na hindi na gagaling, no? Permanent disability. No? Well, siguro naman po alam nyo na sa mga pangyayari na binasura ng ICC ang interim release ni Tatay Digong, na talaga naman pong ang pamamaraan lang para mapauwi na si Tatay Digong at ang pamamaraan lang para matapos na ang problema ng korupsyon sa Pilipinas ay talagang sa pagtatanggal kay Marcos Jr. bilang isang presidente. Bukas po, 12 ng Oktubre, may panawagan na naman ng People Power at ako po ay sinususugan ko itong panawagan nito. Maawa naman po tayo sa ating mga sarili. Trilyones na pong wala sa korupsyon. Dati-dati bilyones lang, ngayon trilyones na. At kung hindi pa po tayo magsasalita at sasantihin itong mga taong nasa kapangyarihan, wala na pong kinabukasan ng ating mga kabataan. Maawa naman po tayo sa ating mga kabataan. Well, bukas po, merong nanawagan na ang People Power sa EDSA pa rin. Pero hindi po sa EDSA Shrine, hindi sa Aguinaldo, Camp Aguinaldo, kung hindi doon sa labas ng gate ng Forbes Park sa Buendia. Sinususugan ko rin po yan, ganyang panawagan, at ito po ay galing kay Congressman Miao Miao. Bakit po sa Forbes Park? Well, alam naman po natin ang Forbes Park at tirahan ng pinakamayayaman na mga pamilya sa ating bayan. Kasama na po dyan si Tambaluslos, na for some reason, ang dami-daming bahay dyan sa Forbes Park. Hindi po bababa sa 6 ang bahay niya dyan. At ang isang bahay ngayon sa Forbes Park, hindi po bababa sa 2 bilyon ang presyo. Dyan din po nakatira ang Marcos Jr. na alam natin ay kabahagi ng pamilya na nasa listahan ng Guinness Book of World Records sa pinakakorap sa buong daigdig. May bahay din po dyan si Zaldico. At napakadami po mga congressman at senatong na may bahay din dyan sa Forbes Park. Ang nakapagtataka po, kung ikaw ay taong gobyerno, hindi mo talaga ma-justify kung paano ka makakabili ng bilyon-bilyong halagang na bahay dyan sa Forbes Park. Talaga pong pag ikaw ay taong gobyerno, ang presumption po talaga, ikaw ay nagnakaw. Kaya ikaw ay nakakuha ng bahay dyan sa Forbes Park. Kaya naman po tama na ang panawagan na ang People Power ngayon sa EDSA pa rin, pero imbis na doon sa lugar na pinangganapan ng EDSA 1 and EDSA 2, doon sa malapit sa EDSA Shrine at sa Corner Ortigas, dito naman tayo sa Buendia. So yan, nakita nyo ha? Talagang malupit ang panawagan itong si Harry Humba, ha? Talagang gusto niya na makabalik itong si dating Pangulong Duterte rito. Ano sabi niya? Kailangan daw mapatalsik si PBBM. Unang paraan. Pangalawang paraan, kung mamatay. Pangatlong paraan, kung mabigyan ng sakit si Pangulong Bongbong Marcos na wala ng galing-galing, wala ng lunas. Yan. Sa tingin ko, lahat ng sinabi niya tumatama kay dating Pangulong Duterte. Ha? Kay dating Pangulong Duterte tumatama imbis na kay PBBM. Oh, isipin ninyo ha. Sabi nito kailangan daw kung mamatay si PBBM, ha? Mamatay daw dapat para makauwi si dating Pangulong Duterte. Sino pa kaya unang mamamatay? Sa tingin nyo, sino unang mamamatay? Yung itsura ng isa, ikumpara mo sa itsura ni PBBM. Yun, tingin ko hindi na siguro abutin ng ilang taon yun. Di ba? Ito kasing si Harry Roque. Kaya lagi silang nabibigo, ha? Kaya laging
sumasablay yung mga panawagan nila na patalsikin si PBBM. Alam kasi ng Diyos kung sino yung tama at mali. Alam ng Diyos kung sino yung nasa panig ng kabutihan at kung sino yung nasa panig ng kasamaan. Alam ng Diyos kung sino yung mabait at kung sino yung magnanakaw. At alam ng Diyos kung sino yung nagmamalasakit at kung sino yung manyakis. Alam ng Diyos yan. Kaya hindi nila mapababa si PBBM. Mismong Diyos ang nagpuprotekta kay PBBM. Isipin nyo. Di ba? Ilang beses na nilang tinangka magkudita. Ilang beses na nilang tinangka mag people power. O may nangyari ba? Wala. Pinagtatawanan lang sila ng mga Pilipino. Diba? Aminin natin yan, pinagtatawanan lang sila. Ilang beses na sila nag people power. Walang nangyayari. Dati nagmaisog pa sila. Monthly yun, maisog. O ano nangyari? Ayun, nakulong si Duterte. O, diba? O, wala pang ginagawa si PBBM dyan, ha? Wala pang ginagawa. Ang gumagawa lang lahat ng mga yan ay yung tanging yung Diyos natin ang gumagawa ng mga yan. Kaya nakulong si Digong. Kaya si PBBM hindi mapatalsik kasi nga pinuprotektahan siya ng Diyos. Yun ang totoo dun. O ngayon may niluluto kayong people power mamaya. Dun sa harapan ng Forbes Park sa may Buendia Road. O, isipin ninyo, ha? Isipin ninyo. What if hindi na naman kayo magtagumpay? Eh di pagtatawanan na naman kayo. Lalait-laitin na naman kayo. Dudura-duraan na naman kayo ng maraming Pilipino kasi sablay na naman yung people power nyo. Di ba? Hindi ba kayo nahiya? Puro kayo people power. Pero yung nagpupunta, 200 lang, swerte na umabot. Di ba? Ilang beses na kayo nag-people power sa EDSA Shrine? May nangyari ba? Wala. Kasi pinakamarami nagpunta, 200. Oh, sabi pa, 200 din daw bayad doon. Oh, dito kaya, yung mga pupunta kaya mamaya, meron kayang bayad dyan? Meron kayang bayad sa kanila? Yung mga pupunta mamaya dyan sa people power nila kuno, dyan sa harap ng Forbes Park, meron kayang bayad? At magkano kaya ang bayad? At sino naman kaya ang magbabayad sa kanila kung meron man? Oh, di ba? Ngayon, ang sigurado lang rito, bukas pagtatawanan na naman sila ng taong bayan. Kasi isa na naman ito na palpak na people power nila. Isa na naman ito sa hindi magtatagumpay na panawagan nilang pabagsakin si PBBM. At isa na naman ito na record sa history ng katangahan ng mga tao na pupunta dyan. Pinapabagsak nila si PBBM na siyang presidenteng lumalaban sa korupsyon. At gusto niya lang ipalit si Sara na sinasabing marami daw ninakaw. Yun ang gusto nila. Kaya mangyayari dyan, bukas, pagpipiestahan na naman ng taong bayan ang mga to kasi nga, sablay na naman ang people power nila. Lalo na yung mamumuno, si Congressman Barsaga, yung kulang-kulang. O, kulang-kulang yun. Kulang-kulang sa pansin. Yun ang mamumuno. Di ba? Kung tingnan mo yung itsura ni Barsaga, halatang kulang-kulang sa pansin. O, tapos yun ang mamumuno. Nako, ewan ko na lang. Ewan ko na lang talaga. O, malamang talaga, sablay na naman ang people power nila. So kayo, hintay-hintay tayo bukas ha, para may pagtatawanan tayo, siguradong sigurado. Pagtatawanan na naman to ng mga Pilipino. Kasi yung people power nila na yan, hindi yan magtatagumpay. Kasi sila ay hindi maganda ang laman ng kanilang puso. Gusto nila patalsikin ang matino na presidente at ipalit ang isang maanumalya na leader kuno ng Pilipinas. Di ba? So bukas, abangan natin yan para may pagtawanan tayo. So muli, pakishare po itong ating YouTube, ating vlog. Pakisupport na rin itong YouTube natin, pakisubscribe at bagong-bago itong YouTube natin. Dito tayo mag-vlog ng YouTube natin. Salamat po. Magandang umaga.